Demonyong ahas. Ikaw ang pumatay kay Ruby. Ngayong araw, maghihiganti ako para sa kanya. Kung ibibigay mo ang iyong panloob na puso, palalampasin ko ang batang to. Anak natin yan. Ilang taon na tayong kasal. 3 hiling ang binigay ko sa'yo. Bakit ka naging walang puso? Bakit gusto mo akong patayin? Yung 3 hiling na yon, utang mo lang yon sa pamilyang Milton. Hindi na babagay magsama ang tao at demonyo. Ako ang maghahatid ng hustisya. Hindi na babagay magsama ang tao at demonyo, ha? Samuel, ikaw ang nagdala ng balat ng ahas at nakiusap na maging asawa mo ako. Kung para talaga kay Ruby ang ginagawa mo, pwede mo namang pinatay na lang ako. Bakit kailangan mo pang makipagsabuatan sa mongheng ito para kunin ang panloob ng puso ko? Ikaw. Nakikita ko, ang kabutihan mo ay palabas lang. At para lang to sa sarili mong interes. Sam, ang hindi mo alam, matagal ko nang hinihintay ang araw na to para matapos ang 1,000 taon ng galit sa pamilya mo. Isa ating akas na nilap na ang balat. 1,000 taon na ang nakalipas. Niligtas ako ng ninuno ng Milton. Gusto niyang suklian ko ang kabutihan para sa mga apo niya. Bawat henerasyon ng mga Milton, pwedeng humiling sa akin ng 3 bagay. Ang mga nauna, humiling ng yaman at ginto, o kaya ng tagumpay sa trabaho. Pero ang ika-49 na salin ng pamilyang Milton. Samuel Milton, dala ang balat ng ahas. At sa unang hiniling niya na pakasalan ko siya. Walang interes si Samuel sa libro at pag-aaral. Inubos niya ang araw sa paghahumaling sa medisina. Kaya hiniling niya na hanapan ko siya ng pera para mabuksan ang Cedarvale Clinic para sa kanya. Iyon ang pangalawang hiling. Kapag natupad na ang 3 hiling, malaya na akong umalis. Nag-aantay lang ako na may susunod na tagapagmana ng Milton. Pero napakatagal kong naghintay at di ginawa ni Samuel ang 3 hiling niya. Lumipas ang mga araw na walang nangyayari. Pakiramdam ko para kaming totoong mag-asawa. Nakala ni Samuel mahal na mahal ko siya. Pero hindi niya alam na gusto ko lang makalaya sa pamilya Milton magpakailanman. At sukas, dumating ang pagkakataon. Miss. Sir, tulungan mo ako. Miss. Honey, anong nangyari sa batang to? Nakagat siya ng ahas. Laysan ng ahas? Dito sa Coldstream, wala nang nangangahas na ahas clan na manakit ng kahit sino. Paano naman nangyari to? Tingnan ko nga. Honey. Mahal. Ikaw palang nagligtas sa akin. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Ni pangalan ko, hindi ko alam. Wala akong ibang paraan para masuklian ka kundi ialay ang sarili ko sa'yo. Pakiusap, payagan mo akong manatili sa tabi mo. Miss, hindi talaga pwede yan. May asawa na ako. Honey? Wala na akong ibang mapupuntahan. Nakiusap ako sa inyong dalawa, mga nagagawigtas ko. Hayaan mo niya at magtrabaho para mangis ang loob. Honey, hayaan na natin siyang manatili. Ano man ang gusto mo, mahal. Tina, dalhin mo. To sa asawa ko. Hindi na po kailangan, madam. Kinuha na po yan ni Ruby kanina lang. Ruby? Yung batang babae na iniligtas ng master. Hindi lang siya pinangalanan ng master. Adoptado na rin siya bilang apprentice niya. Ako na mismo ang titingin. Ang tanga-tanga ko talaga. Mahal? Mahal, anong ginagawa mo dito? Sweetheart, tinuturuan mo ba yung bagong apprentice? Paano magsulat? Mukhang masipag siya. At interesado talaga sa medisina. Kaya tinuturuan ko siya ng konti. Mrs. Wyndham, tingnan mo. Ang ganda ng pangalan na binigay sa akin ni Master, di ba? Lobelia.
Para talaga yon sa lunas ng kagat ng ahas. Totoong maganda nga ang pangalan. Pero marami pa rin kamandag ng ahas sa mundong ito na walang kilalang lunas. Hindi mo maliligtas ang buhay gamit lang ang lobelia. Mahal, hintayin mo ako. Whitesnake. Tingnan natin. Mahal, sobrang naging abala ako sa klinika nitong mga nakaraan. Kaya napabayaan kita. Sana wag ka sanang magalit sa akin. Paano naman ako magagalit sa'yo, sweetheart? Mahal, bakit hindi mo iniinom ito? Sweetheart, Realgar wine ba yung pinainom mo sa akin? Realgar wine? Hindi ah. Naku, malamang si Ruby yun. Mahal, ayos ka lang ba? Love. Sorry talaga, love. Sige, pwede mo akong sampalin. Love. Buti na lang hindi ako masyadong uminom. Love. Tulungan mo naman akong makapagpahinga. Si. Love. Love. Paano ka nagkalakas ng loob na bigyan siya ng Realgar wine? Halos mabisto niya ang tunay niyang anyo kanina. Malakas ang magic niya. Hindi ka ba natatakot na patayin niya ako? Love. Ano bang kinatatakutan mo? Nakapagpapasailalim siya sa batas ng langit. Hindi siya pwedeng manakit ng kahit sino sa pamilya Milton. Pero pwede niyang patayin ka, pati ang bata sa sinapupunan mo. Dinadala natin ang batang to sa mismong harap niya. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit konti. Gets ko na. Pero ikaw ang dapat mas mahinahon mamaya. Sa ilang araw lang, buntis na siya ngayon. Ang galing ng asawa mo. Nagkakalantaran ang relasyon nila sa harap mo. Paano mo natitiis? Bakit hindi ko matitiis? Simula pagkabata, sila na ang magkaibigan at mas matibay pa sa ginto ang samahan nila. Sa 6 na buwan na lumipas, magkasama silang natutulog gabi-gabi. Ako pa nga ang naglagay ng aphrodisiac incense para makatulong. Honey, talagang utusan mo ang demonyong ahas na yon. Kakagawa mo lang ng pangalawang hiling. At ayun siya, naghahanap na ng ginto at pila para sa'yo. Dahil ginawan siya ng pabor ng mga ninuno ko. Ang makatulong sa pamilya Milton ay isang pribilehiyo para sa kanya. Pero tuso ang puting ahas. 3 hiling lang ang ibinigay niya sa pamilya Milton. Baka nakontento ang mga ninuno ko noon. Pero ako, hindi talaga. Isang hiling ang ginamit ko para magpakasal sa kanya. Para lang manatili siya sa tabi ko. Kapag nakuha ko ang inner core niya, magiging immortal ako. Pagdating ng panahon, lahat ng gusto mo, makukuha mo. At ako, pati ang batang dinadala ko, magiging immortal din kasama mo. Sama-sama nating mag-e-enjoy sa lahat ng saya ng mundong ito. Kapag tapos ko nang gamitin ang demonyang yon, tanggapin na kitang opisyal sa bahay ko. Tapos, pwede na tayong magsimula ng buhay natin bilang mga Diyos. Isang hamak na tao na ang laki ng ambisyon.
Gusto niya talaga ang inner core mo. Gusto ba talaga nilang palatan ka ng buhay at tanggalin ang mga ugat mo? Kahit balatan at tanggalan mo ako ng tendon, hindi pa rin masasatisfy ang gahaman ng mga Milton. Bakit ka pa nakikisali sa mga kupal na mag-asawang yon? Patayin mo si Samuel Milton. Ako na lang ang papakasal sa pamilya mo. Nag-effort pa sila sa pagplano ng eksena ng bayani na ililigtas ang dalaga. Lahat yon para mapasok si Ruby sa bahay. Papayag ba kung hindi sumali sa laro? Ikaw lang naman ang maliit na pulang ahas. Ni hindi mo nga magawang magkatao. Huwag kang mag-ambisyong mang-gold digger. Pulang ahas na Panginoon. Gaano ka pa katagal magpapakabobo sa harap ni Miss Wyndham? Ano bang alam mo? Ang hirap-hirap kaya ipagtagpo ko kami. Kung hindi ako magpapakabobo, paano ako magkakaasawa? Tungkol naman sa Milton na yon, feeling ko, sawang-sawa na siya sa buhay. Tapos na ba ang sabaw ng manok? Hinihintay na iyon ni Master. Kalokohan. Lahat ng mga pampalusog na ito nitong mga nakaraan. Huwag mong hayaang ikaw lang ang makinabang diyan. Madam, buong araw siyang dikit ng dikit kay Master. Halata namang umaakyat siya sa buhay. Sumusobra ka na. Isang hamak na katulong. Ang lakas ng loob mong punahin ako? Ang kapal ng mukha mong saktan ako? Si Ruby, kinikilig-kilig pa sa asawa ko. Nagpapahid ng bird's nest mask sa umaga at nag-chicken soup tuwing hapon. Ang ganyan palagi ang pagkataba? Buntis ka ba? Kaya ganyan? Ano bang kalokohan yung pinagsasabi mo? Dalhin mo agad kapag tapos na. Madam, alam mo namang siya ang umuubos ng lahat niyan. Pero binibigyan mo pa rin siya ng pinakamagandang sangkap sa bawat kain. Totoo bang dinadala niya ang anak ni Master? Kung talagang buntis siya ng anak ng asawa ko, meron talagang dapat ipagdiwang. Siyempre, dapat aalagaan natin siya ng maayos. Sinusubok lang ako nung ahas na iyon. Sa tingin mo ba, may nabuking siya? Huwag kang mag-alala, tago na tayo ng maayos. Walang paraan para mapansin niya. Ano nga ba dapat mapansin ko? Ay. Honey, may gusto ka ba kay Ruby? Kung gusto mo siya, pwede mo naman siyang gawing parte ng pamilya. Si Ruby at ako'y gurot estudyante lang. Huwag mong bastusin ang dangal ko. Isa ko ang manguha ng malaman mo. Hindi mo na ako kailangan hanapin. Samuel, hintayin mo ako. Samuel. Grabe, ang lakas pa rin ng loob niyang tawagin si Master sa pangalan niya. Madam, nilalandi lang niya si Master. Napaka-devoted na kabit, tapos plastic pa. Ang saya siguro ng ganoon, no? Ang ganda ng panahon kanina, bakit umuulan bigla? Naku po. Saan naman galing ang parusang langit na to? Love, nalason si Ruby ng ahas. Kailangan mong iligtas siya. Salamat na. Baka dahil din tong kidlat na to. Love, kailangan mo siyang iligtas. Pag iniligtas mo siya, pangatlo na yung wish mo. Ano? Ang dali mo lang sana siyang mailigtas. Bakit kailangan pang gamitin yung third wish? Alam mong isa na lang natitirang wish ko? Bakit mo nagawa? Licensed mula sa Red Snake Clan, walang lunas dito. Kaya ko siyang iligtas. Depende na lang kung handa kang. Gamitin yung huling wish mo para sa kanya. Sorry. Wala talaga akong ibang pagpipilian. Papatayin mo na siya.
Hindi na kita gagambalain pa. Mahal ko. Mukhang pagdating sa pag-ibig ng mga tao, Samuel, sa lahat ng lahi ng pamilya mo, ikaw talaga ang pinakamalamig ang puso sa lahat. Elaine Wyndham, pinili mong ipag-cremate si Ruby sa kalagitnaan ng gabi. Pero sasabihin ko lang sa'yo, si Ruby lang ang babaeng tatawagin kong asawa. Sweetheart, pakiusap. Tigilan mo ang kalungkutan mo. Pwede mo sanang iligtas siya. Bakit pinanood mo lang siyang mamatay? Hindi. Walang lunas sa venom ng Red Snake. Sinusubukan mo lang ako lokohin. Pagkatapos mong gamitin ang wish, gusto mong mamatay si Ruby. Galit sa akin hanggang sa huling hininga niya. Demonyong ahas ka. Grabe, talagang walang pusong halimaw ka. Kung ikaw lang ang gumamit ng wish, pwede kong gamitin kalahati ng inner core ko para iligtas siya. Pero masyado kang makasarili para gawin yun, sweetheart. Sino sa atin ang totoong walang puso? Hindi ako mali. Kailangan ko talaga yung inner core. Ruby, maghintay ka lang. Ipapadama ko sa demonyong ahas na to na sasama siya sa iyo at sa anak sa libingan. Ikaw nga talaga yan. Bakit mo siya kinagat? Daddy, bala ko talagang kagatin yung si Milton. Sino ba namang mag-aakalang yung pa-innocent ang girl? Ganun pala ka walang alam. Kaya, mali lang talaga yung nakagat ko. Kaya pala yung kidlat na yon, ginawa kang tao tuloy. Nakangiti ka pa rin? Ginawa ko to lahat para sa'yo. 18 kidlat. Tinamaan ako hanggang maging sunog na ako. Mas grabe pa yung mga sugat ko ngayon. Kailangan mo akong alagaan ng maayos. Wala akong oras dyan. Totoo ba na babalik ka pa sa lalaking yon? Na-trap na ako kasama ng pamilyang Milton ng 1,000 taon. Nakagapos ako sa mga batas ng langit, 3 hiling na hindi pa natutupad. Hindi ako makawala. Mga buwisit na Milton na to. Honey, nagkaroon lang ako ng topak sandali. Kaya nasaktan ko yung damdamin mo. Honey, mapapatawad mo pa ba ako? Honey, masyado bang mainit para sa'yo? Honey, napagdesisyonan ko na yung pangatlong hiling ko. Gusto kong magkaanak tayo. Palaging maingat ka sa mga hiling mo. Isa na lang natitira. Sigurado ka na ba talaga? Honey, mag-asawa naman tayo. Gusto kong magpatuloy ang pagmamahalan natin. Honey? Darling. Mahal. Elaine Wyndham, ang sama mo talaga. Paano magkakaroon ng anak ng tao ang isang ahas na tulad ko? Pero dahil gusto mo, Hon, itong batang to, ibibigay ko talaga sa'yo. Mahal, nagdadalang tao ka. Hon,
Sobra akong nahihirapan. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang pagbubuntis mo, hindi ko na sana ginusto pa ang batang to. Mahal, hindi madali ang pagbubuntis mo. Pupunta ako sa Cloudgate Abbey para kausapin ang Grandmaster na payagan kang manatili doon hanggang manganak ka. Han, ang maalalahanin mo talaga. Samuel, hindi ka na talaga makapaghintay na mamatay ako. Kung bibilangin, 8 na lang na buwan ang natitira. Grandmaster, libo-libong taon na ang lakas ng ahas na yon. Sigurado ba kayo? Na kayang pigilan siya ng Abby? Basta dalhin mo rito ang puting ahas na yon. Siguradong sigurado ako. Ayos. Pagdating ng araw ng panganganak niya, sisiguraduhin kong madadala ko siya rito. Sa pagkakataong to, kailangan ko talagang makuha ang inner core niya. Honey, talaga bang pumayag si Master na doon ako manganak sa Abbey? Honey, huwag ka nang mag-alala. 2 buwan pa ang kulang bago ang due date mo. Nakausap ko na si Master. Magpahinga ka na lang at mag-focus sa pagbubuntis mo. Magpahinga ka muna, honey. Pupuntahan ko si Master para ipagdasal ka. Huwag kang magpakapagod, honey. White Snake, sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Wala ka ng oras. Great Master, sa iyo na nakasalalay ang lahat ngayon. Ay, Grab. Walang dapat ikabahala, Dr. Milton. Pinakamahina ang White Snake habang nanganganak. Puksa ang demonyong ito, tungkulin ko yan. Sumama ka sa akin. Nakipagsabwatan ang walang hiya na yun sa monghe para patayin ka. Pero nandito ka pa rin, nagsisilang ng anak niya. Itigil mo na ang pagbabasa ng mga kwento ng tao. May nakita ka na bang ahas na kayang magkaanak para sa tao? Sinabi ko nga na magkakaanak ako para kay Samuel. Pero hindi ko sinabi kung paano magkakaroon ng anak na yon. Oo nga, oo nga. Ate, paano naman ako? Bakit hindi ka magkaanak ng maliit na ahas para sa akin? Marangal ang dugong red snake ko. Mas higit pa ito kumpara sa white snake na dugo mo. Aray, 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 aray. Kung patuloy mo akong hinihila, malalaglag na ang mga tenga ko. Mamaya, kapag nagdasal ang monghe, tulungan mo akong protektahan ng array. Huwag mong guluhin. Huwag kang mag-alala. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa buhay ko. Paano ko hahayaang may mangyari sa'yo? Madam Milton, kailangan mong maglakas ng loob at itulak. Ang weird. Bakit walang senyales ng sanggol? Subukan mong dagdagan pa ang effort. Madam Milton, itulak mo. Bilisan mo. Itulak mo. Dumating na ang sanggol. Lalaki siya. Demonyong ahas, lumabas ka at harapin ang kamatayan mo. Mahal, anong ginagawa mo? Demonyong ahas, ikaw ang pumatay kay Ruby. Ngayon, gagantihan kita para sa kanya. Kung isusuko mo ang sarili mo para sa pagbitay, ay ibibigay ang inner core mo. Paliligtasin ko ang nilalang na ito. Ano? Kung para kay Ruby o para sa inner core, alam mo ang katotohanan sa puso mo.
Puta ka. Talaga bang iniisip mong kaya mo akong patayin? Dapat sana ay ginubasan mo ang kabutihang ginawa ng pamilya Milton, pero ipinataw mo pa ang dami mong mga limitasyon. Kung hindi ka tumataliwas sa batas ng kalikasan o hindi lumalabag sa etika ng tao, kung kaya mo naman akong bigyan ng buhay na walang hanggan, bakit pa kailangan kong magpakahirap magtanim ng bitag para patayin ka? Tumbas na ng mga Milton. Wala akong nararamdaman kundi galit sa pamilya ninyo. Tigil-tigilan mo ang satsat mo. Basta makuha ko ang kakanyahan mo at masipsip ko ang lakas mo, mabubuhay ako magpakailanman. Habang buhay pa ako, pwede pa akong magpaunlad ng medisina at makapagligtas ng milyong tao. Maiintindihan ako ni Ruby. Plastic ha? Dakilang guro, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at i-refine na ang ahas na yan. Whitesnake, pasok ka agad sa tore ko ngayon din. Monk, isang hakbang ka na lang sa kaliwanagan. Bakit ka tumutulong sa nilalang na to? Hindi pwedeng labagin ang batas ng kalikasan. Munting ahas, sumuko ka sa hustisya. Batas ng kalikasan? Lagi na lang yung nakakainis na batas ng kalikasan. Samuel, nagpakahirap ka pang patayin ako. Pero matagal ko na rin hinintay ang araw na to. Gusto mo ang kakanyahan ko? Pero ang gusto ko naman ay ang buhay mo. Dakilang guro, iligtas mo ako. Ahas na demonyo. Tama na ang kayabangan mo. Demonyo. Tunay kang kasuklam-suklam na nilalang. Dakilang guro, bilisan mo. Patayin mo na siya ngayon din. Ang panloob na ubod. Dakilang guro. Hindi naman siya nakatakas, di ba? Ayos lang. Kaluluwa lang naman yon. Nandito ang panloob niyang ubod, kaya hindi na siya banta. Ayos. Nakahinga na ako ng maluwag. Sa wakas, masusulat na rin ako sa kasaysayan. Ayos lang ako. Bakit ka ba sobrang nag-aalala? Paano ka naging ayos lang? Nawala na yung panloob mong ubod, tapos nagmamatigas ka pa. Hindi mo sana ako pinigilan. Napatumba ko na sana yung mokong na monghe na yon. Sino nagsabing isa lang ang panloob kong ubod? Hindi ba patay na itong munting Santa? Inililigtas mo pa rin siya? Yung tiyan niya? Kumusta naman ang baby niya? Ginamit ko ang laman loob ko para siguraduhin na madadala niya ang bata sa tamang panahon. Ang batang ibibigay kay Samuel. Magiging tunay na anak nila ni Ruby. Ano? Hindi kayo masisiyahan ni Samuel kahit kailan. Ang nangyari sa inyo ngayon, ikaw lang ang may kasalanan. Ibibigay ko ang bata kay Samuel. Ang mga kasalanan ng pamilya Milton.
Nakakatakot. Siya ang magbabayad ng lahat. Hindi ko kayang patayin ang mga Milton. Hanggat tuloy pa ang dugo ng Milton, habang buhay akong nakakulong sa pamilyang ito, hindi ako makakalaya. Pero bakit mo ibinalik ang batang iyon kay Samuel? Akala ni Samuel, patay na ako, at naniniwala siyang akin ang batang iyon. Galit siya sa akin, kaya hindi niya aalagaan ng mabuti ang batang iyon. Ako ang magpapalaki sa unang anak na lalaban sa pamilya Milton. Gagawin kong kakayanin ng batang iyon na gustuhin niyang patayin si Samuel. Kaya, pinayagan mong si Samuel Milton makipagsabwatan sa monghe para patayin ka. Tapos nagkunwari kang namatay para makatakas. At matagumpay mong naibigay ang bata pabalik kay Samuel. Tapos? Nasa kamay ni Samuel ang isang piraso ng balat ng ahas ko. 1,000 taon na ang nakalipas. Nung una akong naging tao, aksidenteng na-trap ako. Habang papalapit na akong gagamitin ang kapangyarihan ko para iligtas ang sarili ko, may batang eskolar na biglang sumugod. Raymond Milton ang pangalan ng lalaking iyon. At siya ang ninuno ni Samuel. Mabait ang mukha ng lalaking ito. Noong panahon na yon, naisip ko pa na magaling si Raymond sa pag-alis ng trap para sa oso. Pero nalaman ko rin kalaunan na sa Barclay Village ni Raymond, ganyan talaga ang ginagawa nila parati. May isang beses, may diwata, ninakaw nila ang damit niya. Napilitan siyang manatili dito sa mundo at magkaanak sa kanila. Miss, sugat ka ba ng matindi? Ako si Raymond Milton. Dahil iniligtas kita ngayon, ako na ang tagapagligtas mo mula ngayon. Alam mo dapat kung paano tumanaw ng utang na loob. Siya, laging ganito ba kakomplikado ang mga patakaran dito sa mundo? Nagbigay lang ako ng kaswal na sagot, pero kinilala ito ng langit. Nabuo ang sumpa. Wala akong nagawa kundi sumama pa uwi kay Raymond. Miss, hayaan mong samahan kitang magpagamot ng mga sugat mo. Tara na, dahan-dahan lang. Dahil magkasama kami palagi araw at gabi, gwapong-gwapo na talaga si Raymond at sobrang lambing pa niya sa akin. Nahulog ang loob ko sa kanya. Sa kama, sa init ng sandali, nakaragan sa akin si Raymond. Paulit-ulit niya akong tinanong, Elaine, mahal mo ba ako? Handa ka bang ibigay ang lahat? Ibigay kahit anong gusto kong kunin mula sa iyo? Oh, handa ako. Kaya, nabuo ulit ang sumpa. Naabot ni Raymond ang gusto niya. Para sa lahat ng henerasyon na darating, kailangan kong magbigay ng 3 kahilingan sa mga tagapagmana ng Milton. Hindi ko pwedeng tanggihan. Hindi ko pwedeng labanan. Kung hindi ko gagawin, may parusang idadating ang Diyos. Kidlat mula sa langit ang tatama sa akin. At si Raymond, para hindi ako makawala sa kanya. Dito mismo sa kama na ito, tinanggal niya ang balat ko gamit ang sariling kamay niya. Elaine, simula ngayon, kapag hawak ng mga tagapagmana ko ang balat ng ahas na ito, kailangan mong tugunan ang 3 kahilingan nila. Tulungan mong yumaman ang pamilya Milton hanggang sa 1000-libong taon. Ang sakit ng pagbalat at pag-alis ng buto, kahit lumipas ang 1,000 taon, hindi mo kailanman malilimutan. Babalik ako sa tabi ni Samuel. Gagamitin ko ang mga kamay ng batang iyon para makuha balik ang balat ng ahas ko at papatayin si Samuel. Pare-pareho talaga ang mga Milton. Pero paano ka babalik sa Cedar Vale Clinic? Ikaw,
Hindi ba namimiss ni Samuel si Ruby? Ibabalik ko sa kanya ang isang Ruby. Huwag ka magmadali, dahan-dahan lang. Sapat yan para sa lahat. Gusto ko rin. Sapat yan para sa lahat. Pagbalik ko sa mundong pangkaraniwan, 10 taon na ang nakalipas. Kamakailan, sunod-sunod ang tagtuyot at baha. Maraming refugee ang nagpunta sa Cold Spring. At si Samuel, naglatag siya ng pwesto sa harap ng Cedar Vale Clinic para magpamigay ng lugaw. Pinapapasok niya ang mga nawalan ng tirahan para makilala siya ng marami. Dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Isa lang bawat isa. Salamat. Huwag magmadali. Sapat ang lahat. Gusto ko rin ng isa. Walang kailangang magmadali. Nandito ako. Bigyan mo rin ako ng bahagi. Sapat para sa lahat. Bigyan niyo ako ng espasyo at huwag magmadali. Dahan-dahan lang tayo. Kung kaya kong kontrolin ang elixir na yon, bakit ko pa kailangang umasa sa mga paraang ito para sumikat? Master, ang galing mo talaga sa medisina. Konting panahon na lang, sisikat ka rin. Miss. May kakaiba, Master. May babaeng nawalan ng malay sa harap ng pwesto natin. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Lagi mong bantayan ng maigi ang lahat. Ano-anong nangyayari? Miss, gising ka? Sir. Sir. Ruby? Tulungan mo ako. Tao po. Bilis, may pwedeng tumulong? Samuel, nagsimula na ang pagpapalit ng buhay. Ruby. Sir. Mas maginhawa na po ba pakiramdam nyo? Ako si Ruby. Salamat po sa pagsagip sa buhay ko, sir. Ruby. Ikaw nga talaga. Kuya, baka nagkamali po kayo ng tao. Ang ibig sabihin ng pangalan ko ay pahalagahan ang nasa harap mo. Rosa. Rosa, ang ganda ng pangalan mo. Kuya, isa lang akong dalagang tumatakas sa gulo. Wala akong matatakbuhan. Pwede ba? Nakiusap po ako, kuya. Tanggapin niyo po ako. Napaka magkasing tulad. Parang kapareho ng mukha ni Ruby ito. Samuel, anong pakiramdam na makuha ulit ang nawala sa'yo noon? Sapagkat ngayon, ang mukha ko ay kapareho na ng kay Ruby. Rosa. Kuya. Parang biyayang galing sa langit ka. Handa ka bang pakasalan ako? Poprotektahan kita habang buhay. Ayos lang ba sa'yo yon? Ako. Salamat po sa kabutihan ninyo, kuya. Ano? Paano ang pakiramdam ng mabawi ang nawala? Tanghaling tapat, si Boss ay. Noon, matapos manganak si Madam, hindi na po siya bumalik. Totoo kayang isa talagang demonyong ahas si Madam? Dahan-dahan lang ang boses mo. Mukhang magkakaroon na tayo ng bagong Madam. Tara na. Madam, saan po ba talaga kayo napunta? Simula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Matagal ko nang naririnig na sobrang swerte mo, babe, at nakilala ang Cedar Vale Clinic sa pagiging mapagbigay nito. Simula ngayon na nasa tabi mo na ako, gaganda na ang buhay ko. Pag dumating ang panahon, makukuha mo na lahat ng gusto mo. Tapos kami ng anak natin, makikinabang din sa pagiging immortal mo at mag-e-enjoy sa lahat ng sarap ng mundo. Ruby, hindi kita pinabayaan. Dinala sa akin ng tadhana ang isa pa na kamukha mo. At sinyalis yan na dapat ko siyang alagaan. Hindi lang yun basta ganon. Pag naging immortal na ako, dadami rin ang swerte mo. Immortal? Ganun ka ba talaga kalakas, babe? Ang pamilya Milton ay pinoprotektahan ng isang diwang ahas ng 1,000 taon na. Bawat henerasyon, natutupad ang mga pangarap nila,
Lalo na't may hawak akong balat ng ahas at panloob na buto. Kalimutan mo na yung pagiging immortal, pati kabataang walang hanggan, pwedeng makuha. Babe, ganun ba talaga kalakas yung inner core na yon? 1,000 taon na ang core yon. Pero, hindi ko pa siya pwedeng kainin ngayon. Kailangan ko munang hintayin matapos magkulong si Grandmaster. Samuel Milton, hindi mo talaga makokontrol ang core ko. Babe, nasaan na ngayon yung balat ng ahas at inner core? Bakit mo tinatanong yan? Ay, ano ka ba? Parang sobrang imposible kasi ng kwento mo. Gusto ko lang makita lang mismo. Madali lang yan. Dadalhin din kita para makita mo. Sa ngayon, mag-concentrate ka muna sa pagiging senyor ng bahay. At i-enjoy ang buhay mo. Wala namang masyadong kailangang gawin dito sa bahay. Maliban na lang dun sa batang pasaway. Yung batang pasaway? Anak siya ng demonyong ahas, nakakasamang tingnan pa lang. Bigyan mo na lang siya ng makakain, basta wag lang siyang magutom at mamatay. Gets ko na. Pupuntahan ko na lang siya mamaya. Samuel, hindi mo talaga naging mabait sa batang yun. Mama! Ikaw talagang bata ka. Bakit ka ba sumisigaw? Huwag mong gulatin si Madam. Madam, dapat umiwas ka sa batang to. Pinakaayaw talaga ni Sir sa kanya. Madam, babalik na po ako sa trabaho. Samuel, wala ka talagang puso. So, ikaw pala yung babaeng bagong asawa ng tatay ko? Mababang uri. Yang pangalan. Mukhang galit na galit talaga sa'yo ang tatay mo. Narinig ko. Ang nanay mo daw ay isang demonyong ahas. Kung siya'y demonyong ahas, bakit hindi kanya pinoprotektahan? Hinahayaan ka lang niyang magdusa dito? Hindi ko kailangan ng peking pag-aalala mo. Alice! Ang batang to. Nakakalungkot naman. Kasal na sa akin ang tatay mo. Simula ngayon, ako na ang madrasta mo. Ang lamig ng panahon, hindi ka dapat ginawin sa labas. Kakausapin ko ang tatay mo para payagan kang pumasok sa loob. Pastor Milton, ang dapat mong kamuhian ay si Samuel. Mahal, malamig. Kumain ka pa ng konti. Salamat, mahal. Ipasok mo dito siya mismo. Ni hindi man lang niya alam paano magsikaso ng tao. Para saan ko pa pinalaki ka? Walang silbi. Sinusubukan mo ba akong inisin? Andy, dala mo yung latigo. Papa, wag mo akong sasaktan. Papa, wag mo akong sasaktan. Boss, please naman. Pakiusap, pagbigyan mo na si Young Master. Walang anak na ganyan ang pamilya Milton. Lumayas ka. Honey? Hinay-hinay lang. Hindi sulit na magkasakit ka dahil dito. Dahil kay Madam, pagbibigyan kita ngayon. Andy, dalhin mo siya para subukan ng gamot. Opo, boss. Lumapit ka dito. Mababang uri. Hanggang kailan mo kakayanin to? Palayain mo na yung galit mo. Lumakas na talaga ang loob mo, no? Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na lumaban. Kahit bugbugin ka pa namin hanggang mamatay ka ngayon, hindi kami papagalitan ng amo. Bugbugin niyo sila ng husto. Sige, okay lang. Tama na. Madam, utusan ng amo yan. Ako na ang bahala sa amo. Lahat kayo lumabas. Opo, madam. Gusto ko mang maawa sa'yo. Pero sinabi ng tatay mo sa akin na may piraso ng balat ng ahas ang pamilya Milton na iniwan ng nanay mo. Kahit sinong anak ng Milton, pwedeng mag-wish. Anong balat ng ahas? Hindi ba sinabi ng tatay mo? Kung makuha mo yung balat ng ahas na yon, pwede kang mag-wish. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ng nanay mo. Hindi niya yung kailanman sasabihin sa akin. Nasaan na yung balat ng ahas na yon? Wala akong alam dyan, pero sabi ng tatay mo, pagkapanganak ng dinadala ko, ibibigay niya sa akin ang balat ng ahas.
Ang anak ko, magiging tanyag. Habang ikaw naman, mabubulok dito habang buhay mo? Hanggang sa mamatay ka. Sa nanay ko ang balat ng ahas na yon, akin yon. Sir Ulo. Honey, ang swerte ko talaga na ikaw ang akin. Darling, ako ang mas maswerte na ikaw ang akin. Matulog ka ng maaga ngayon, honey. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa Cedar Vale Clinic. Papasok na ako sa trabaho, kaya magpahinga ka na lang. Kadiri naman to, ang malas pa. Hindi ko akalain gumawa pa talaga siya ng manika na kunwari si Ruby. Tapos maghapon niyang hinahawakan at tinakalikot. Punasan mo to. Tama na yan. Bilisan mo at sundan mo siya. Kukunin niya na ang balat ng ahas. Meron pang natirang kapangyarihan ng Whitesnake sa loob ng inner core. Hindi ito pwedeng piliting buksan. Anong gagawin natin ngayon? Master, kailangan mong hanapan ako ng paraan. Papasok muna ako sa meditation saglit. Titignan ko kung may paraan na mabasag ito. Elaine, putangina mo. Puting ahas. Basag na ang kaluluwa mo, pero dala mo pa rin ang malas sa akin. Akala ko pwede kong lunukin ng diretsyo ang core ng esensya na ito. Pero ngayon, paminsan-minsan na lang ako makakapunta para sumipsip ng kaunting kapangyarihan. Pag dumating ang araw na lubos ko itong makonsumo, sa bilis magiging immortal na ako. Walang kwentang bagay ka. Talagang maingat yung tao na yon. Libo-libong taon na ang lumipas. Balat ng ahas ko. Mag-ingat ka. Kaya pala, sa sobrang tagal, hindi ko na maramdaman ang balat ng ahas. Talagang tuso ang mga Milton. Wala talagang silbi. Mukhang Milton lang ang pwedeng makalapit sa harang na ito. Paano natin ito kukunin? Sino nagsabing gusto kong kunin? Ang taong kailangan gumamit ng balat ng ahas na to. Nandito. Ang balat ng ahas! Nararamdaman ko ito! May koneksyon ang mga Milton sa balat ng ahas ko. Basta gusto nila, makahanap nila ito. Ang balat ng ahas ko. Malapit nang salubungin ang huling Milton. Ang balat ng ahas.
ng ahas. Balat nga talaga ito ng ahas. Ako si Lowborn Milton, isang ina po ng pamilya Milton. Kung talagang kaya mong magbigay ng mga kahilingan, lumabas ka na ngayon. May hihilingin ako. Ako si Lowborn Milton, isang ina po ng pamilya Milton. Kung talagang kaya mong magbigay ng mga kahilingan, lumabas ka na ngayon. May hihilingin ako. Ikaw ba ang naghahanap sa akin? Ma! Ikaw ba ang nanay ko? Hindi ako ang nanay mo. Pwede mo ba akong tulungan tuparin ang isang hiling? Siyempre, bawat apo ng pamilya Milton pwedeng humiling sa akin. Ano ang hiling mo? Mula sa mababang uri. 10 taon kang pinahirapan ni Samuel. Kaya kailangan niyang pagbayaran yun. Gusto ko ang mga tao sa Coldstream. Ang bata mo pa? Pero mas malupit ka pa kaysa sa ahas? Ikaw. Walang atraso sa'yo ang mga tao sa Coldstream. Bakit gusto mong mamatay sila? Sino nagsabi na wala? Nagtiis at nagpakasakit ako, at araw-araw silang pumupunta sa Cedarvale Clinic, pero ni isa, walang tumulong sa akin. Sobrang dami ng tao. Labag yan sa ayos ng kalikasan. At hindi pwedeng gawin. Kung ganon, gawin mong si Andy na lang. Andy? Araw-araw niya akong iniinsulto. Kalma lang. Hindi mo siya pwedeng saktan ngayon. Ang ginaranas mong paghihirap ngayon, hindi sila ang dahilan. Mag-isip kang mabuti. Sino ba talaga ang nagpapahirap sa'yo ng ganito? Ang tatay mo? Si Samuel? Ako. Yung sumpa mula noon? Tuwing may masama akong iniisip laban sa pamilya Milton, tatamaan ako ng kidlat bilang parusa. Punong-puno ng galit ang batang to. Siya lang ang pwedeng tumapos kay Samuel. Para sa iyo ang kidlat na to. Mula nang ipinanganak ka hanggang ngayon, naranasan mo na ba kahit minsan ang pagmamahal ng pamilya? Hindi. Kailanman hindi pa. Putang ina, bakit hindi ka pa namamatay? Tay. Malas ka. Bibigyan kita ng pangalan. Tawagin kitang Hamak. Tulad ng nanay mo. Tay. Paano naman naging patas to? Bakit ako ay pinanganak para magdusa ng ganito? Kasalanan nila lahat to. So, nagdesisyon ka na ba? Ano talaga ang hiling na gusto mong gawin? Narinig ko na yung demonyong ahas na nanay ko. Namatay agad pagkatapos akong ipanganak. Talagang anak ng Ruby at nung tarantadong Milton na yon. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang mga lahi ng pamilya Milton, henerasyon bawat henerasyon, ay sarili lang ang iniisip, malamig, walang puso. Gusto ko yung Cedarvale Clinic niya. Sa wakas, gusto ko na si Dr. Milton na minamahal nila. Ay ako! Kaya ng gusto mo. Nagawa na ang hiling. Ngayon, kailangang matupad agad yon. Simula ngayon, kailangan uminom ng tonic soup ang asawa ko. Tonic soup? Wizit, aling sangkap ang kulang ko? Samuel, huwag ka masyadong mag-alala. Honey, wala kang alam kung gaano ka-stress ako nitong mga nakaraang araw. May sumiklab na epidemya sa mga refugee. Puno na ngayon ang Cedarvale Clinic. Ang bilis kumalat ng outbreak na to. Hindi lang kailangan mong alagaan ang mga pasyente, kailangan mo pang hanapin ang lunas. Sobrang nag-aalala ako para sa kalusugan mo.
Oh, inumin mo itong mangkok ng pampakalma. Makakatulong to para maiwasan ang infeksyon. Hindi na galing sa Cedarvale Clinic. Saan mo nakuha to? Ang galing mo talagang, doktor. Ilang taon na ang nakalipas. Ang tatay ko nagligtas ng isang naglalakbay na scholar na halos mamatay sa gutom. Iniwan niya ito. Pero ang tatay ko, self-taught lang sa medisina, kaya hindi niya gets too. Ikaw expert kang manggagamot. Tingnan mo kung may silbi ba ito. Oh. Ang prescription para sa epidemic. Bakit hindi ko naisip to? Ruby, sobrang laki ng tulong mo sa akin. Nandito ang lunas para sa outbreak. Ayos yan, Samuel. Kaya bilisan mo na at inumin mo tong ginseng soup. Pagtapos mo, pwede ka nang mag-focus sa mga pasyente. Sige, susunod ako sa'yo, honey. Pag nagamot ko na tong epidemic, sikat na ang Cedarvale Clinic. Baka umabot pa tayo sa tuktok. Sa loob ng 49 na araw, mawawala na si Samuel. Ang paswito. Ang hiling mo, unti-unti nang nagkakatotoo. Mahal ko, maghahanda na ako ng gamot ngayon. Hintayin mong makilala ako sa Coldstream. Grabe yung itsura niya kanina. Ibang-iba talaga. Kahit hindi ko siya kayang patayin, pagkatapos ng 49 na araw, mawawala na kay Samuel yung mukha niyang yan. Magiging ibang tao na siya. Tapos, mawawala rin ang pangalan niya at pagkakakilanlan. At saka siya tuluyang mawawala ng tahimik sa paningin ng lahat hanggang sa dulo ng panahon. Wala nang makakaalala na may ganoong taong nabuhay. Hindi naman na ilalagay sa panganib ang buhay ni Samuel ng paraang to. Hindi rin niya nilalabag ang sinumpaan mong panata. Tapos natutupad pa ang hiling ni Lowborn. Sakto talaga. Bago pa yon, kailangan muna natin siyang tulungan para mapalago ang Cedarvale Clinic. Hindi rin pwedeng palampasin ang araw-araw na pampakalma na tonic. Inumin mo. Kailangan talaga niyang inumin to. Honey, hetong pampakalma na tonic. Sobrang buti talaga ni Madam kay Master. Araw-araw siyang pinapainom ng pampakalma na tonic. Tumigil ka na sa pambubuska mo diyan. Balik na sa trabaho. Kapag na-manage natin tong outbreak, siguradong may parte ka sa credit. Opo, Master. Salamat, mahal ko. Boss. Umepekto na. Bilis, ipamahagi mo na ang gamot. Say. Heto, inumin mo to. Palabas na ang tagapagligtas natin? Lahat kayo? Kung bakit tayo buhay pa hanggang ngayon? Utang nating lahat sa tulong ni Dr. Milton. Oo, tama yon. Si Dr. Milton, parang pangalawang tatay na namin. Oo, totoo yan. Salamat, Dr. Milton. Hala, tumayo na kayo. Sige na. Kayong mga hangal na magsasaka, dapat lumuhod kayo para magpasalamat sa kin. Tabi kayo. Sir, Dr. Milton, malaking nagawa mo sa paglunas ng salot. Ito, isang parangal na personal na ibinigay ng kanyang kamahalan. Ikaw, malayo pa mararating mo.
Congratulations, mahal. Sobrang bait ni Mayor. Kailangan ko pa rin ng suporta at gabay mo, sir. Hindi naman. Dapat nagdadamayan tayo. Mga kababayan, itinayo ko ang Cedarvale Clinic para magsilbi sa publiko at magligtas ng buhay. Ngayong may kinakaharap tayong epidemya, kaya pa ring magpagamot araw-araw ng mga mayayamang pamilya, pero hirap na ang mga ordinaryong pamilya na makaraos. Kaya nangangako ako dito mismo na ang Cedarvale Clinic ay magbibigay ng lahat ng medikal na serbisyo ng libre hanggang tuluyang matapos ang epidemya na ito. Dr. Milton, Dr. Milton, Dr. Milton. Dahil sa pagmamahal ng tao at sa pananay kong nasa siyudad, sa wakas ay makikilala na rin ako. Lumalaki na talaga ang pangalan ng Cedarvale Clinic. Yung batang iyon na si Lowborn. Mukhang hindi na makapaghintay pa. Hindi pa siya kumalya sa kahit isang araw ng serum para sa pagbabago ng mukha. Hindi na magtatagal si Samuel sa rurok ng tagumpay na yan. Abbott, pagkatapos mo mag-retreat, dumiretso ka agad dito sa Cedarvale Clinic. May nangyari ba kay Dr. Milton? May mabigat na anino sa mukha ni Samuel. At kinakabahan akong may masamang mangyayari. Si Dr. Milton at ang bago niyang misis ay bagong kasal pa lang at kakakontrol lang niya ng epidemya. Inggit sa kanya lahat ng tao sa lungsod ngayon. Ang bago niyang misis? May kakaiba talaga sa kanya. May nagmamasid sa atin. Heto na po. Mrs. Milton, dahil sa gamot na binigay niyo nung isang araw, ininom yon ng anak ko at bumaba agad ang lagnat niya nung gabing yon. Ako mismo ang gumawa ng mga minatamis na ito. Sana po wag niyong tanggihan. Bilis, magpaalam ka kay Mrs. Milton. Salamat po, Mrs. Milton. Paalam po, Mrs. Milton. Ang bait talaga ni na Dr. Milton at Mrs. Milton. Init, parang papatayin na ako nito. Ayan ka na, umaasenso ka na. Pati mga taga rito, pinapansin ka na. Ayos ah. Ang mundo. Sa totoo lang, ang ganda din pala. Ma'am? Yun po si Dr. Milton na sikat mula sa Cedarvale Clinic. Narinig ko, kaya niya gumamot ng iba't ibang kakaibang sakit. Ganun ba? Wala namang tao dito. Guni-guni ko lang ba yon? Andy, ilipat mo na yung mga gantimpala at mga gamit medikal sa bodega. Matapos malampasan ang epidemya na to, tingin ko nakaahon na din ako. Madam, bakit di pa po kayo umuwi? Anong madam? Tingnang mabuti. Ay, amo. Amo, namalikmata lang ako. Mali ang nakita ko. Tigilan mo na ang pagpapaliban. Bakit kamukha ni amo si Madam? Magandang araw, madam. Anong madam? Si Amo yan. Amo, pakikalma po kayo. Mga bulag ba kayong lahat? Anong nangyayari sa inyo ngayon? Anong ingay yon? Sinong nandyan? Ikaw, batang pilyo, ang lakas ng loob mong magtago dito para magnakaw ng pagkain. Papaluin talaga kita. Ang mukhang to, medyo kamukha talaga ni Madam. Han, anong meron? Wala naman talaga. Nagulat lang ako sandali. Love, ano yon? May nakita lang ako sa salamin. At parang ikaw ang itsura niya. Anong nangyayari? Di ba laging sinasabi ng matatanda na kapag magkasama lagi ang mag-asawa, nagkakamukha na raw sila? Sabi nila, couple look daw yon. Di ba parang ganun na tayo?
Ganon ba talaga? Siguro nga, oo. Tsaka, lagi kang pagod dahil sa dami ng ginagawa mo para sa epidemic. Sobra kang napapagod. May niluto akong pampakalma na sopas para sa'yo. Inumin mo, tapos magpahinga ka na. Tama ka, Han. Sobra na talaga ang pagod ko nitong mga araw na to. Ang mukha ko. Anong nangyari? Kita ko talaga yung mukha ko kanina. Tapos parang kamukhang kamukha mo. Ano na namang kalokohan yung sinasabi mo? Paano naman magbabago bigla ang mukha ng normal na tao? Araw-araw mo nang binabanggit si Ruby. Feeling ko, hibang ka lang talaga. Tama. Paano nga ba magbabago ang mukha ng isang taong ayos naman? Huwag ka nang malungkot, madam. Kasalanan ko lahat ito. Ikaw lang ang meron ako. Paano naman ako mag-iisip ng iba? Whitesnake, lumabas ka! Lumabas ka dito at harapin mo ako. Whitesnake, lumabas ka dito at harapin mo ako ngayon din. Ang bastos talaga ng batang yan. Bakit mo siya tinutulungan? Huwag kang matakot. Gagamutin ko ang sugat mo. Huwag mong isipin na dahil tinutulungan mo ako, magpapasalamat ako. Papa, please wag mo akong saktan. Kanino ka ba kakausap lang? Hindi. Ako lang yun. Ikaw lang? Magsalita ka. Paano gumaling ang mga sugat sa mukha mo? Anong kalokohan na naman to? Wala po. Kusang gumagaling mga sugat ko. Simula't simula ganito na yon. Totoo ka ngang anak ng demonyong ahas? Iba ka talaga sa normal na tao. Magpakabait ka. Nasaan si Madam? Master, Madam, hindi ko alam. Master, ang late na. Bakit di ba kayo nagpapahinga? Hindi pa. Kailangan kong tingnan ang sikretong kwarto. Siguro, masyado ko lang pinag-isipan. Hon! Nasaan ka na? Samuel? Andito ako? Akala mo ba talaga makakakita ka ng kakaiba? Han? Saan ka nagpunta? Dati naman, lumabas lang ako para gumamit ng banyo. Pero bigla akong nakarinig ng ingay ni Lowborn sa kusina. Kaya kumuha ako ng konting pagkain para sa kanya. Pagbalik ko sa kwarto, napansin ko na wala ka na, mahal. Ganun ba? Eh bakit hindi kita nakita? Mahal, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Mahal, pinapaniwalaan mo na ba ako ngayon? Pasensya na, dear. Yung loko na yun, kahit mamatay sa gutom, okay lang. Tara na. Samuel, talagang likas kang mapagduda at mahirap pakisamahan. Sayang lang,
Itong panghuhuli sa'yo ay pinasimulan pala ng sarili mong anak. Sa loob ng 30 araw pa, tuluyan ka nang mawawala. Master. Maaga pong nagpadala ng mensahero ang Dakilang Master ng Cloudgate Abbey. Gusto niyang pumunta kayo sa Cloudgate Abbey ng tahimik. At huwag ipaalam kay Madam. Tapos na ang sariling pag-iisa ni Dakilang Master. Bakit? Hindi pwedeng malaman ni Madam? May kakaiba kay Madam? Natapos ko may isang sitwasyon na lang. Pumunta ka agad sa Cloudgate Abbey. Lalabas muna ako saglit, kaya huwag ipapaalam kay Madam. Si. Sir, pakiusap. Sumunod po kayo sa akin. Great Master, nahanap niyo na ba kung paano gagamitin ang esensya? Yung esensya na yon ang naglalaman ng 1,000 taon na lakas ng White Snake. Kung pilitin natin itong buksan, pakapareho lang tayong mapahamak. Bukod pa dito, huwag mong subukang gamitin ito mag-isa. Kung hindi, sasabog ang katawan mo at mamamatay ka. Matagal kang nagkulong sa sarili mo. Para lang sabihin yan sa akin? Amitabha. Kung ipagkakatiwala mo sa akin ang esensyang yan, maaari kong subukang unawain. Ibibigay ko sa iyo? Master? Hindi mo ba hinahangad ang esensya para sa sarili mo? Hindi nagsisinungaling ang monk. Dr. Milton, hindi mo na kailangang maghinala. Dr. Milton, may nangyaring kakaiba ba sa bahay niyo kamakailan? Anong klaseng kakaiba? Sunod-sunod ang swerte ko nitong mga araw. At bakit mo sinabi na kakaiba ang madam ko? Nung nakita kita nung araw na yon, may maitim na aura akong nakita sa paligid mo. Ngayon, inuukitan ka na ng marka ng kamatayan. Kalokohan. Bakit mo ako sinusumpa? Ayos naman ang lagay ko. Hindi pwedeng may 2 tao na sobrang magkapareho sa mundo. Maliban na lang kung spirit, na sinadya talagang magpalit anyo base sa hinahangad ng puso ng isang tao. Yung madam mo ay misteryoso ang pinagmulan. Malinaw na ikaw ang puntirya niya. Nasaksihan mo na ba ang totoong anyo ng madam ko? Hindi. Pero kung malalim ang kanyang kapangyarihan. Sapat na. Wala ka pang nasabing matino ngayon. Akala ko may importante kang sasabihin. Pero ang totoo, nagpaparanoid ka lang. Kung hindi mo kayang buksan ang esensya, huwag mo akong hanapin. Amitabha. Bukas, dalhin mo ang asawa mo sa Four Winds Bamboo Grove. May inihanda akong formation doon. Kung may kakaiba sa inyong matron, isang pagsubok lang, malalaman na ang totoo. Ito. Andy! Madam, si Master umalis siya. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Ganun ba? Si. Tunay ngang matuso. Pare-pareho lang silang lahat. Ano? Nagsawa na ba si Master sa'yo? Hindi ka na nga sinasabihan kung saan siya pupunta? Tina, itong babaeng to, ang talas pa rin ng dila. Narinig ko. Yung dati mong matron. Isang demonyong ahas daw. Say, hindi mo trabaho pagchismisan ng amo ko. Buti nga sa'yo, ni hindi ka sinama ni Master sa Cloudgate Abbey para mag-alay ng insenso. Day. Cloudgate Abbey. Samuel, bakit kailangan pang bumalik sa Cloudgate Abbey nang walang dahilan? Si Rosa, mahinahon at maalalahanin. Paano magiging peke yan? Pero paano kung talagang may balak siyang saktan ako? Noong pinatay mo yung 1,000 taon ng puting ahas noon, kung maghiganti ang kamag-anak niya, delikado talaga ang buhay mo. Tama ka. Mas mabuti pang magkamali at madama ng marami. Kaysa may isa lang na makaligas. Hahanapin ko na siya ngayon.
Tong mukha na to. Kamukhang kamukha talaga ni Ruby. Hon, saan mo naman ako dadalhin? Madam, ang sipag mo talagang mag-alaga sa akin itong mga nakaraang araw. Isasama kita sa labas ng lungsod para makapag-relax ka naman. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Mahal, nasaan ba tayo? Ang creepy naman dito. Kinakabahan ako. Balik na lang tayo siguro. Mahal? Ang liwanag-liwanag ng araw. Bakit naman nakakatakot? Tara na, pasok tayo at tingnan natin. Parang may kakaiba kasi puro mahiwagang bilog dito sa paligid. Lahat ng yan, ang kontra sa mga demonyo. Sinusubukan ako ni Samuel. Anong nangyari, mahal? Ako. Anong klaseng demonyo ang nandito? Ipakita mo na agad ang tunay mong anyo. Mahal, anong ginagawa mo? Hindi ka naman talaga tao. Honey, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Saan galing ang ahas na to? Pinadala ka ni Elaine. Nandito ka para tulungan siyang maghiganti. Honey, ano ba yung sinasabi mo? Demonyo ka. Ipakita mo na ang tunay mong anyo. Samuel, puti kang mong hika. 10 taon na ang nakalipas, pinatay mo si Elaine, ang mahal ko. Ngayon, papaduguin ko ang kapalit niyan. Honey, tulungan mo ako. Honey, tulungan mo naman ako. Sino ka ba? Gusto mong maghiganti para kay Elaine? Honey, gumising ka. Honey. Walang kwentang pulang ahas na demonyo. Ang lakas ng loob mong guluhin ang mundo para lang sa puting ahas na yon? Pumasok ka kaagad sa mangkok ko. Paanong mahihinang kulam lang ang makakabasag ng mangkok ko? Hindi ka demonyo. Ano yan kung ako nga? Sino bang nagbigay sa'yo ng karapatang habulin kaming lahat hanggang huli? Ikaw si Red Snake Lord, ang pinuno ng siyam na ilalim ng mundo. Pulang ahas na Panginoon. Mabuting puso? Pakiusap, iligtas mo ako. Isang maliit na ahas na di pa man lang nakakakuha ng anyong tao. Ano? Sa tingin mo, mukha ba akong may mabuting puso? Oo, mula ulo hanggang paa. Sina niya. Panginoon, bakit po kayo bumaba mismo sa mundo ng tao? Nakita ko na si Samuel ay nababalutan ng aura ng kamatayan. At inisip kong may masamang espiritu na gumagala. Kaya? Si Samuel ay traitor at walang awa. At lahat ng mga nangyayari sa kanya ay gawa niya rin. Ikaw ang namumuno sa lugar na ito, pero tumutulong ka pa sa masamang tao. Okay. Talaga bang iniisip mo na ang tore ng pagsupil sa demonyo ng inyong Cloudgate Abbey ay para lang supilin ng mga demonyo? Panginoon.
Simula nang pinatay mo ang inosenteng. Libong taong puting ahas, hindi mo na pwedeng kawakan sa iluharap niya. Bumalik ka na sa Blue Haven Abbey at hintayin mo ang iyong wakas. Sumusunod po ako. Yung gagong monghe na yun at ang hayop na si Milton. Akala talaga nilang makakapagbalak sila laban sa'yo. Basta nandito ako, walang palpak. Pag gumalaw ang pulang ahas na Panginoon, sigurado ang lahat. Sumpa ko, hindi ko talaga sinadya na itago ito sa'yo nung una. Palalabasin ko agad siya dito. Dahil ba akala mo, may mabuting puso ako? Mula ulo hanggang paa? Mahal kong ate, huwag ka munang magalit. Itatapon ko muna itong basura. Kita tayo mamaya. Demonyong ahas. Huwag kang lumapit. Sir, magising ka po. Sir! Lumabas ka. Sir, ako ito, Andy. Andy? Nasa estate na ba ako ulit? Nasaan ang monghe? Nasaan ang demonyong ahas? Pagkatapos natalunin ni Venerable Monk ang demonyong ahas, bumalik siya sa Cloudgate Abbey at namatay sa pagmumuni-muni. Patay na ang monghe? Siya ang nagdala sa inyo ni Madam pabalik. Iyan ang sabi ng batang monghe. Patay na siya, siguro mas mabuti na rin. Halos magkamali ako dahil sa monghe na iyon. Nasaan si Madam? Mahal, nandito lang ako. Rosa? Mahal, grabe ang pinagdaanan mo. Pakiusap, uminom ka ng sopas para kumalma ka. Rosa, kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat hinayaan na magpadala ako sa galit at muntik na kitang mamali ng akala. Ikaw ang pinakadakilang regalo ng langit sa akin. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Paano kita masisisi? Narinig ko, gusto raw maghiganti ng ahas para kay Whitesnake. Si Whitesnake ba yung dati? Yung buwisit na Whitesnake. May kasabwat pala siyang gustong maghiganti. Buti na lang, bago mamatay yung matandang monghe, tinulungan niya akong tanggalin ang banta na yon. Samuel, kapag dumating ang panahon at natanto mo na nandyan ako sa harap mo, gaano kaya kasakit yun para sa'yo? Ngayon, wala na akong dapat alalahanin. Sigurado akong makukuha ko ang pabor ng kanyang kamahalan. Tapos hahanap ako ng paraan para basagin ang inner core. Para madala kita na tamasahin lahat ng yaman sa mundo. Naniniwala ako sa'yo, Samuel. Rosa? Kung gustong-gusto mong magtagumpay, ibibigay ko na ang gusto mo. Kamahalan, dapat pa nating tawagan si Dr. Milton para lumabas? Ang Jade Essence Cream na ginawa ni Dr. Milton mula sa Cedarvale Clinic ay talagang kamangha-mangha. Ang kutis mo, lalo pang nagiging makinis. Bagay sa iyo ang hairpin na to, bilhin mo na. Kamahalan, parang itlog na bagong balatan ang kutis ng babaeng ito. Ang galing talaga ni Dr. Milton sa medisina. Sigurado siyang magagamot ang mukha mo. Bumalik ka na sa palasyo. Ako mismo ang mag-iimbita kay Dr. Milton papunta sa palasyo. Kumusta naman yon? Hindi naman ako pumalpak sa pag-arte. Si Noble Consort maghahanap na agad kay Samuel. Ano? Parang gusto mo ring balatan ng buhay, ah? Hintayin mo ako. Huwag kang magalit. Nakalimutan ko na galit ka sa mga salitang yon.
Nandito ba si Samuel? Samuel, tanggapin mo ang utos. Sa biyaya ng langit, ipinag-uutos ng emperador, may isang mahal na babae sa palasyo na matindi ang sakit. Si Samuel ng Cedar Vale Clinic ay ipinapatawag sa palasyo para gamutin siya. Umalis ka agad. Hindi ka dapat magpatumpik-tumpik. Utos ng kanyang kamahalan. Tanggapin ang utos. Tinatanggap ko ang utos. Dr. Milton, pakibilisan ang pag-impake ng mga gamit. Hihintayin kita sa labas. Maraming salamat sa abala, Ginoo. Ayos to. Rosa, ipinapatawag ako ng emperador sa palasyo. Sa wakas, may pagkakataon na akong magpakilala. Andy, bilisan mo ang pag-impake ng kagamitan. Sasamahan mo ako sa palasyo. Oh, sir. Dr. Milton, dito na po tayo. Miss, hintayin mo ang pagbabalik ko. Mauna na. Bakit mo tinulungan si Samuel makapasok sa palasyo? Paano kung magawa niyang pagalingin ang mukha ni Noble Consort 1? Siyempre, kayang pagalingin ni Samuel ang mukha ni Noble Consort. Hindi ba parang tinutulungan lang natin siya? Malaki ang pangalan ng Cedar Vale Clinic. Kahit hindi natin siya dalhin doon, mahahanap pa rin ng Imperial Consort si Samuel. Pero ang galing ni Samuel sa medisina, baka hindi umabot sa ambisyon ni Imperial Consort. Ikwento mo pa. Simula't simula, umaasa si Imperial Consort sa itsura niya para manatiling paborito. Para mapanatili ang ganda niya, umabot siya sa puntong maraming babae ang kinulong. Para manganak, at kunin ang inunan ng mga ito para kainin niya. Kapag naayos ni Samuel ang wasak niyang mukha, lalo lang gugustuhin ni Imperial Consort. Nahigit pang pagandahin ni Samuel ang itsura niya. Sayang talaga. Walang hangganan ang kasakiman ng tao. 3 kahilingan na ang nakuha ni Samuel, pero sobrang taas pa rin ng ambisyon niya. Sabihin mo nga, pag hinarap niya ang mayabang at mapang-abusong Imperial Consort, malalaman ba niyang dapat nang tumigil kung kailan sapat na, o isusugal niya ang lahat para sa yaman at kapangyarihan? Kontento ka na ba, Your Highness? Bigyan ng gantimpala si Dr. Milton. Bibigyan kita ng malaking gantimpala. Salamat po, Your Highness. Ang makuha ang papuri ninyo ay isang malaking karangalan para sa akin. Walang anuman yon. Ang galing mo talaga sa medisina, Dr. Milton. Kung may sikreto kang gamot na wala ang iba, yung pwedeng magpanatili ng kabataan ko habang buhay. Kahit yaman, karangyaan, o mataas na pwesto sa gobyerno ang gusto mo, kaya kong ibigay yon. Opo. Naiintindihan ko po. Abangan nyo lang, Your Highness. Honey, andito ka na. Honey, pakibuksan mo ang pinto. Labas ka na at kumain ka muna. Honey? Umalis kayong lahat. Tigilan nyo na ako. Madam, mula nang bumalik si Master galing palasyo, hindi siya kumain ni uminom kahit kaunti. Tuloy lang siya sa paghahanap ng formula na iyon. Ano pong gagawin natin? Kumuha ka ng mainit na sabaw. Susubukan kong kausapin siya. Opo, madam. Ang teknik para mapanatiling bata. Bakit walang formula para sa teknik na panatili ng kabataan? Hindi pwede. Hindi ko talaga pwedeng palampasin ang pagkakataong to. Hindi kailanman. Nakita ko na may pag-asa pa. Honey. Nasaan si Lowborn? Saan siya pumunta?
Nakakulong pa rin siya dahil sa'yo. Ngayon lang naging kapaki-pakinabang ang batang yan. Kakampi ko talaga ang Diyos ngayon. Tulad ng inaasahan, hindi titigil ang kupal na yon. Ang formula na binigay mo sa kanya ay may kinalaman kay Lowborn. Kung gusto ni Samuel na mapasaya si Noble Consort, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na talagang kakaiba. Pwede siyang magtiwala sa mahika at mga pangkulam o kaya gamitin ang laman at dugo ng mga Diyos at Espiritu. At naniniwala siya na yung bata ay may dugong ahas demonyo na dumadaloy sa ugat niya. Gusto niyang gamitin siya bilang sangkap sa kanya. Tama yon. Kung gagamitin man niya yung reseta na yon. Oh, hindi. Depende lahat sa kung gaano kaliit ang natitirang konsensya ni Samuel. Paano magkakaroon ng puso ang tulad ni Milton na walang ya? Sa tingin ko, naiintindihan ko na ngayon. Lahat ng galaw niya, eksaktong nasabi mo bago mangyari. Hindi rin makakatakas si Lowborn dito. Gawa lang talaga ng kasakiman ng tao. Kung hindi naging ganid si Samuel, hindi niya naman sana sinayang ang isang hiling para lang pakasalan ako. Nagkaroon din siya ng damdamin para kay Ruby noon. Pero natapos pa rin sa kanya ang buhay ni Ruby. Si Samuel ang pumili ng landas na ito at siya mismo ang naglakad dito, hakbang-hakbang. 10 araw na lang ang natitira. Malapit nang mabura ang mukha ni Samuel. Panahon na para tapusin ang lahat ng to. Andy, bakit bigla niyang nilapitan ng mabait itong bata? Master, may bago ka bang gamot na ginagawa? At gusto mong subukan sa batang ito? Sai, pakiusap, huwag mo akong saktan. Sabi ko sa'yo, di ba? Iniisip lang ng amo na madumi ang mokong na yan. Lahat kayo tumahimik. Anak ko siya. Kung may mga haspang tawagin siyang anak ng walang hiya, palalayasin kayo sa Cedarvale Clinic. Si Lowborn lang ang anak ko. Siya ang magmamana ng Cedarvale Clinic balang araw. Bukas, dadalhin ko siya sa palasyo para gamutin ang Imperial Consort. Simula ngayon, igalang niyo ang batang amo. Oh, amo. Tatay, totoo ba lahat ng sinabi mo? Siyempre, Toto. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Medyo wala lang ako sa wisyo dati. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita papahirapan kahit kaunti simula ngayon. Nagmadali kang makita ako. Anong meron? Pwede bang bawiin ang isang hiling na nasambit na? Tatay ko sobrang bait niya ngayon sa akin. Ipinaliwanag niya sa akin na nagkaganon kasi nagsinungaling ang mama ko sa kanya. Kaya pala siya galit sa akin dati. Ngayon, bumait na siya. At dadalhin pa ako sa palasyo para ipakilala sa mga may kaya. Kasalanan ng mama ko lahat. Kahit patay na siya, sinisira pa rin ang buhay ko. So, ito na ba ang pangalawa mong hiling? Kung pangalawa na ito, okay lang. Wala namang limitasyon sa paghingi ng hiling. Ang mga batang 10 taon pa lang, ang dali-dali nilang lokohin. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ni Samuel. Buti na lang, hindi sinabi ni Samuel sa kanya na bawat henerasyon ng pamilya Milton, 3 kahilingan lang ang natatanggap. Pagpasok niya bukas sa palasyo kasama si Samuel, ang huling kahilingan niya, gagamitin niya para maghiganti kay Samuel. Ang lamig
Ang lamig ko. Bakit ganito kalamig dito sa mundo ng tao? Ang Crimson Snake Deity ay marunong palang lamigin? Pakinggan mo ang sinasabi mo. Sa totoo lang, mas gusto ko yung itsura mo dati. Sa loob ng 5 araw pa, hindi mo na kailangan isuot ang inosenteng mukhang to. Iniisip ko, kumusta na kaya si Lowborn? Buhay pa kaya siya hanggang ngayon? Samuel, bakit kalahati lang ng dugo ang meron ngayong gabi? Ang tapang mo akong lokohin. Ginang, hindi ko po magagawa yon. Kasi ubos na halos ang dugo ng anak ko. Wala na talagang natitira. Pagkatapos ng gabing ito, talagang wala nang matitirang dugo. Pero hahanap pa rin ako ng ibang paraan para sa iyo, kamahal-mahalang prinsipe. Wala na ba? Kakainom ko lang nito sandali, ubos na agad? Yung mukha ko. Sa wakas nagsimulang gumanda ulit. Ang lakas ng loob mong basta-basta akong putulan? Kasi naman, yung batang hinayupak na yon, ang hina-hina pa. Samuel, may sasabihin ako sa'yo. Nangako ka kay kagalang-galang na hari na papanatiliin akong bata habang buhay. Kung di mo magawa, krimen yan laban sa corona. Kakayanin mo ba ang magiging resulta? Wala akong pakialam kahit ubusin mo ang dugo ng anak mo. O maghanap ka ng mga bata at magagandang babae. Alamin mo kung paano lagi akong mabibigyan yan. Oh. Samuel, nagsinungaling ka sa akin. Boss, di na talaga natin pwedeng kunan ng dugo. Pag kumuha pa tayo ulit mula sa batang to, dudugo na siya ng tuluyan, boss. Kung hindi siya mamamatay, ako ang mamamatay. Ikaw ang mamatay. Baliwala ka naman. Ang tanging rason kung bakit ka pa nabubuhay hanggang ngayon ay dahil tinulungan mo akong umangat. Yan na lang ang halaga mo. Wala akong pakialam kung patuluin mo anak mo. O maghanap ka ng mga bata at magagandang babae. Alamin mo kung paano ako lagi magkakaroon yan. Tama nga pala. Ang ganda-ganda talaga ni Rosa. Siguradong gagana rin ang dugo niya. Andy, susunduin ko na si Rosa para dalhin siya sa palasyo ngayon. Loko siya. Tuluyan na siyang nasiraan ng ulo. Mababang uri. Huwag mo akong dadalawin kapag namatay ka, ha? Si Samuel yon. Si Samuel yung siraulo. Mababang uri. Ano mang gawin mo, huwag mo akong dadalawin kapag patay ka na, ha? Han, bakit bigla mo akong dadalhin sa palasyo? Mahal, binigyan ako ng maraming alahas ni kanyang kataas-taasan. Dinadala talaga kita roon para mag-enjoy tayo ng maganda at masaganang buhay. Totoo ba? Alam ko namang nakatakda kang magtagumpay. King ka na. Maghanda ka na pagkatapos para pumunta tayo sa palasyo. Rosa, huwag mo akong sisisihin. Totoong mahal talaga kita. Pero dahil tinanggap mo ang pagmamahal ko, kailangan mong ihanda ang sarili mong isakripisyo ang buhay mo. Ang kamay ko. Honey, bakit mo ako ginaganito? Huwag kang matakot, mahal. Kukuha lang ako ng kaunting dugo. Sumunod ka na lang. Ayoko. Paano siya nauwi sa ganito? Ikaw ang may gawa nito. Huwag kang matakot, mahal. Hindi ko hahayaan na mangyari sa'yo ang nangyari sa kanya. Samuel, Diyos ko.
Nagawa mo pang ako ang pagtangkaan. Kailangan ko pang pumunta at mag-report. Andy, bantayan mo si Madam. Sino-sino ka ba? Ikaw pala yan. Sakto ang dating mo. Nagsinungaling siya sa akin. Mabait lang siya kasi anak daw ako ng demonyong ahas. Kahit anong sakit, kaya ng dugo ko pagalingin. Sinimot niya ako ng buhay-buhay pa ako. Nabayaran mo na ang utang ng pamilya Milton. Mamamatay na ako. May hiling ako. Gusto kong makarma si Samuel na mas masahol pa sa kamatayan. Kung yan ang gusto mo. Samuel, oras muna. Mahusay. Samuel, napagaling mo ang mahal kong konsorte at gumawa ka ng kababalaghan sa iyong anti-aging na paggamot. Bibigyan kita ng 10,000 gintong bara, pati mga lupain at ari-arian. At bukod pa rito, nilalabag ko ang tradisyon para italaga kang opisyal na manggagamot ng palasyo. Salamat, mahal na hari. Salamat, kamahalan. Sa wakas, simula ngayon, tuloy-tuloy na lang ang aking pag-angat. Dr. Milton, hindi Ginong Milton. Dapat talagang magtulungan na tayo mula ngayon. Master, ano bang sinasabi mo? Pero, nandyan pa rin ang asawa at anak ko sa lihim na kulungan. Pakipaghanda ng sasakyan para maiuwi ko na sila. Wala na sila sa bilangguan. Matagal na silang umalis. Ang weird. Yung mukha ni Dr. Milton. Bakit parang kamukha ko na? Nagiging mas mukhang babae na. Kung ipapababa sa kabila. Ayan, diyan mismo. Sakto, ayos na yan. Ang kapal ng mukha mo. Hindi pa nga ako nakakauwi. Sino nagbitin ng calligraphy ng emperador? Madam, ang master po ang nagutos na siya daw mismo ang magpabitin noon. Tsaka, bakit suot mo ang opisyal na uniforme ng master? Idilat mo nga mata mo. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Madam, nababaliw ka na ba? Halika rito, lahat kayo, tingnan nyo to. Hindi ba si Madam ito? Si Madam nga yan. Oo nga, suot niya yung damit ng master. Tapos ginagaya pa ang boses. Siguro may pinagdadaanan siya na matindi. Mga walang silbi, bulag na ba kayong lahat? Nababaliw na rin ba kayo? Ako si Samuel. Ako ang master niyo. Naku, ang sama talaga ito. Nawala na talaga siya. Si Madam tuluyan nang nasiraan ng bait. Sinong nagwawala diyan? Sorry, Master. Si Madam inaatake ng hysteria. Pinipilit niyang siya raw ang ikaw. Sino ka ba talaga? Ang kapal ng mukha mong magpanggap na ako, ha? Master, tingnan mo. Ay, anong nangyari kay Madam? Uy, sino dyan? Dalhan niyo ng salamin si Madam para makita niya ang sarili niya. Panaginip lang siguro, too. Ano bang nangyayari dito? Panaginip lang talaga to. Pag nagising ako, magiging ayos din ang lahat. Ikaw! Ninakaw mo ang mukha ko! Pigilan niyo siya, dali! Kalokohan! Lahat kayo, kalaban ko na. Palalayasin ko kayong lahat dito sa Centervale Clinic. Andy. Si Madam, inaatake na naman ng hysteria. Ihatid na si Madam palabas. Siya, tara na. Bitawan mo ako!
Yung sekreto kong kwarto. Sino yan? Lumabas ka riyan, bilisan mo! Ikaw. Ikaw nga talaga. Elena, ikaw nga talaga ito. Tigilan mo na ang pagpupumiglas. Kapag mas pumipiglas ka, mas humihigpit ang mga tali na yan. Elena, simula pa lang, si Rosa na pala ang nagpapanggap na ikaw. Tama ba? Siyempre naman. Dapat alam ko na. Paano nga ba magkakaroon ng isang tao na kasing pareho mo sa mundo? Yung sunog, 10 taon na ang nakalipas, hindi ka pala napatay noon. Diba? Tama? Lahat ng kwento tungkol sa ahas na demonyo na pinakamahina pag nanganganak. Pinaniwalaan ko pa yung kalokohan na yon. Totoo, gusto ka talagang tulungan ng monghe. Pero sa kasamaang palad, hindi rin malinis ang puso niya. Sa totoo lang, matagal mo nang kinamumuhian ang pamilya Milton namin, hindi ba? Sa lahat ng henerasyon ni Milton, nagatanggap sila ng 3 hiling mula sa'yo. Naging tanyag sila noong una, pero lahat sila palaging malungkot ang kinahantungan. Pinadala mo sila sa labis na paghahangad. Hanggang sa tuluyan silang masira. Elena, ang sama mo talaga. Ang kasakiman parang ahas na gustong lunukin ng elepante. Yung mga ninuno mo sa Milton. Yung umangat ang buhay dahil sa mga hiling. Nasira rin sila dahil sa sarili nilang kapalpakan. Punong-puno ng yaman ang bahay, pero hindi nila alam kung paano ito pangalagaan. Ang alam lang nila, magpakasasa at magwaldas, hanggang sa maubos ang kayamanan ng pamilya. Hindi naman ganon. Ikaw ang may guano. Samuel, matalino ka. Mas matalino ka pa sa lahat ng 48 ninuno mo, pero sumusobra ka naman. Mas malala pa yung kasakiman, galit at pagkagahaman mo kesa sa kanila. Kaya naman napunta tayo sa ganito ngayon. Wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Kalokohan! Whitesnake, gusto mo nang lipulin ang pamilya Milton. Pero hindi mo ako kayang patayin. Hindi ako mamamatay. Kung alam ko lang na hindi ka pala mapapatay, pinagbuntis sana kita ng mga anak ko. Ginawa sana kitang aso ng pamilya Milton habang buhay. Bakit ka nagbubuntong hininga? Nagkaroon ka naman talaga ng anak na lalaki dati. Anak? Ang bastardong ipinanganak mo, hindi karapat-dapat maging anak ko. Dahil galing siya sa'yo, pinangalanan ko siyang mababa. Pinahirapan ko siya araw-araw. Nakita mo rin yan. 10 taon pa lang siya nung inubos ko ang dugo niya. Pinapanood mo yun palagi habang nagkukunyaring si Rosa. Talagang wala kang puso. Para makaganti sa akin at makaganti sa pamilya Milton, hindi mo pinatawad pati sariling anak mo. Maaaring sakim ako. Pero ang demonyo ay demonyo. Kahit nanganak ng malas na bata, kulang ka pa rin sa pagkamakatao. Tama ka. Isa akong ahas. Siyempre, wala akong damdaming pang tao. Pero mukhang sobra ka nang nabasa ng mga kwento. Paano naman ahas ang magkakaanak ng tao? Pero, si Mababa, anak mo siya talaga. Anong ibig mong sabihin? Anak mo siya kay Ruby. Imposible. Patay na si Ruby. Paano mangyayari yon? Huwag mong subukang lokohin ako. Gusto mong magpakamatay ako sa pagsisisi. Sasabihin ko sa'yo, nagkakamali ka. Kahit siya pa ang anak namin ni Ruby, ano ngayon? Wala akong pagsisisi. Samuel, alam kong bato ang puso mo. Siguradong hindi ka mamamatay. Pero may hindi ka pa alam. Ang huling kahilingan ni Mababa bago siya namatay. Ang balat ng ahas. Ginamit niya ang balat ng ahas para mag-wish. Oh, sinabi niya. Gusto niyang mangyari sa'yo ang mas malala pa sa kamatayan. Hindi. Nakatalaga akong maging dakila. Hindi ako pwedeng mamatay. Dahil hindi ka naman patay o buhay, Samuel, pwede ka na lang maging cowboy. Anong gusto mo? Ikaw talaga, bruha.
Pakawalan mo ako. Patingin naman. Nasaan siya? Anong gusto mo? Ay. Anong ginagawa mo? Mukha siyang may pambabaeng itsura. Ang taas ng kalidad niya. Halika dito. Dalhin mo siya. Bitawan mo. Lakad. Pakawalan mo ako. Huwag kang gagalaw. Bitawan mo. Bitawan mo. Paano napakadali nang nangyari kay tarantadong yon? Sobrang mag-e-enjoy siya dito. Samuel, mula ngayon, tapos na ang galit ko sa pamilya Milton. Balita daw, yung anak ni Dr. Milton, ninakawan tapos pinatay ng mga goons habang pawi sa lungsod. Tungkol naman kay bagong madam, nagka-breakdown na, tumakas sa bahay, at hindi alam kung nasaan siya. Paano naman si Dr. Milton? Saan nagpunta si Dr. Milton? Wasak na wasak siya noon. Ibinenta niya lahat ng ari-ari niya, at umalis para maglibot sa mundo. Sino? Hindi ko rin siya nakita. So, anong nangyari pagkatapos? Paano na ang Cedarvale Clinic? Palapit na ako doon. Ang bumili ng lupa ni Milton ay isang napakagandang babae. Yung mga tao sa bahay, tawag nila sa kanya ay Miss Elaine. Pagkatapos kunin ni Miss Elaine ang lupa ni Milton pati na ang Cedarvale Clinic, itinuloy pa rin niya ang pagpapatakbo ng klinika. Pero pinalitan na niya ang pangalan, ginawa niyang Willowbrook Clinic. Kasing ganda rin nun ng dating Cedarvale Clinic. Ang ganda ng pangalan niyan. Ayos! Ang galing mo magsalita. Ang saya ng pagkukwento mo. Ang saya-saya lang ng mundo, no? Nakakagaan ng mundo, pero malamigin talaga ako. Matapang ka lang kasi magsalita, pero malambot ka rin pala. Bakit mo pa niligtas si Ruby at ang anak niya? Binura mo pa alaala nila? Tapos nagayan ng buhay? Ang sarap ng kamote na to! Seryoso, ngayon lang ako nakakita ng demonyo na katulad mo. Ma! Kahit na 1,000 taong ahas na demonyo ako, naloko pa rin ako ng pagmamahal sa tao. Kailangan ko pang magpalit ng balat para lang maligtas ang sarili ko. Pero ang mundo, puno ng pangkaraniwang babae na katulad ni Ruby. Kapag nagkamali sila ng lalaking napili, wala na talaga silang ibang matatakbuhan. Yung mga babae at bata, sila ang pinakamahina dito sa mundo. Tinulungan ko lang sila kasi kaya ko namang tumulong. Oo na. Lahat naman madaling gawin, no? Kaya kailan ba magiging madali na isama mo ako sa bahay mo? Totoo ba? Wala akong pakialam. Gusto kong maging live-in na asawa mo. Live-in na asawa? Grabe.